Hello, magandang hapon. Ate Banji, uwi ka na. Alam ko masayang masaya ka dahil makakasama mo ng muli ang iyong pamilya sa loob ng 8 taon na lumagi ka dyan sa Macau. At last, makakapiling mo na ulit ang iyong pamilya. At masaya din kami dahil alam namin na ito yung isang bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, na muli mong makasama ang iyong mga anak at ang iyong asawa. At ang aking masasabi ay, una, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil meron talagang biyaya sa iyong Panginoon. Una, talagang ang pananampalataya mo ay nagliwanag. Yan. Na dati ay ikaw ay aandap-andap. Pero salamat sa Panginoon dahil ginamit ng Panginoon ang border gate para ikaw ay talagang lumago, lumalim sa pananampalataya. At makita mo talaga yung buhay, kung paano mabubuhay bilang isang tunay na mananampalataya. Salamat sa Panginoon, malaki talaga ang nagawa ng border gate sa pananampalataya mo. At sa ating mga kapatid na kasama mo dyan ngayon, maging kay JB na iyong anak, na alam kong pag di ka pa man umaalis, ay iyak ka na ng iyak dahil inaalaala mo siya. Pag alis mo, walang mag-iintindi. Na katulad din nung umalis ka dito sa atin sa Pilipinas nung una, na iyak ka rin ng iyak dahil wala mag-iintindi sa iyong bunso, kay May. Nung una umalis ka, bunsong iniwanan mo. Nung pabalik ka na dito, yung panganay dyan ang iniwanan mo. Pero alam mo, isang biyaya ng Panginoon na talagang nagpapasalamat kami dahil patuloy niyang binibiyaan ikaw ng kalakasan. At ang masasabi ko ay salamat sa Panginoon dahil meron kaming ate na katulad mo, na ang inay ay buhay sa iyo. Dahil kung paano ang inay naging mapagmahal na ina, ganun ka rin sa iyong mga anak, na talagang nakikita namin kung paano mo sila asikasuhin, kung paano mo sila talagang halos isubo mo na sa kanila yung pagkain, yung mga bagay na talagang iba ka, ate. Kahit medyo marami kang salita, yan. Pero ikaw ay isang mapagmahal na asawa, mapagmahal na ina, at mapagmahal na kapatid. Salamat dahil sa pag-uwi mo, malayo kami, pero may titingin na sa tatay dahil nandun ka na ulit. Bagaman mababaguhan si Ana at saka si JB, pero isang magandang desisyon ang ginawa mo na ikaw ay talagang mag for good na, para naman maasikaso mo yung iyong pamilya. At isa pa, syempre, pag uwi mo, dapat ang pananampalataya mo ay hindi maiiwan dyan sa Macau. Dapat dala mo yung pa-Pilipinas para yung mga mahal mo sa buhay ay madala mo din sa Panginoon. Dahil may purpose ang Diyos sa pag-uwi mo. Una, mapakapiling mo ngayong pamilya. Pangalawa ay, syempre, para mabahaginan mo naman ang iyong mga anak at ang iyong asawa ng salita ng Diyos, na yun ang ating talagang layunin sa buhay. At alam niyo po, ang ate kong yan naku, siya po'y super po yan. Gusto niyan gawin ng lahat. Talagang napakasipag. Sobra po yung napakasipag. Kaya nga po yan, talagang bahay ng may bahay ay nililinis. Kusina na may kusina, nililinis. Nakarating ng Macau. Pero biro lang, ate.
Pero talagang wala akong ibang masabi kundi salamat dahil sobrang biyaya na ibang banji ka na ngayon. Ay ate, talagang natutuwa ako talaga. Salamat din po sa Border Gate, sa pagkalinga kay Ate Banji. At kayo pa ginamit talaga ng Panginoon para sa Kanya. Kung ano meron siya ngayon, kung anong patutuo meron siya ngayon, kung anong karakter meron siya ngayon, ay it's all because of God at saka po sa paghubog po ng church dyan sa BGBC sa kanyang pananampalataya. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyo. At Ate Banji, alam po mamimiss ka nila. Pero, malapit lang naman. Ang kabila lang yan ng pagte-text at saka FB, Skype, mamimit mo lahat ang mga kapatiran dyan. Ay, salamat ate. Salamat. Uwi ka na din. At syempre, masayang-masaya kami para sa iyo. Masaya kaming lahat dito. Love you!